sa pinakadulong bahagi ng Barangay Malasig, kung saan ang daan ay nagiging makitid na pilapil at ang hangin ay palaging may dalang amoy ng palay, putik at lumang kahoy. Naroon ang maliit na kubong nakatayo sa gilid ng sapa. Hindi ito palasyo ng mayayaman, hindi rin ito bahay na kayang ipagmalaki sa sino mang dumaraan. Ngunit sa kubong iyon may apoy na hindi kailanman namatay sa puso ng isang mag-ama. Si Tandang Simo, 59 na taong gulang, ay kilala sa buong Malasig bilang mag-uuling. Sa umaga pa lamang bago pa gumising ang karamihan, gising na siya upang maghanda ng uling na ipapasan sa kariton. May mga gabing halos hindi siya nakakatulog dahil kailangan niyang bantayan ang hukay na pinag-aapoyan. Kapag nagkamali ang timpla ng hangin, kapag sumobra ang apoy o kulang ang takip, masusunog ang lahat. Ang ilang araw na paghihirap ay mauuwi lamang sa abo. Kasama niya ang anak niyang si Igo, 16 na taong gulang, payat ngunit matipuno. Ang mga braso ay may marka ng kahoy at uling. Hindi na bata si Igo, ngunit hindi rin ganap na lalaki sa mata ng marami. Sa mga panahong iyon sa Malasig, ang edad ay hindi sinusukat sa taon kundi sa bigat ng trabaho. Kapag kaya mo nang magputol ng kawayan, magbuhat ng sako at maghila ng kariton sa maputik na kalsada, itinuturing ka ng kabahagi ng mga lalaking bumubuhay sa kanilang tahanan. Minsan ay tinutukso si Igo ng mga kabataang mas pinalad sa buhay, mga may ama o inang may maliit na tindahan, mga may baon at pamatay gutom na tinapay. Sasabihin nilang ang kamay ni Igo ay laging maitim, ang damit niya ay laging amoy usok. Ngunit hindi sumasagot si Igo. Tinanggap niya ang katotohanang ang kanilang buhay ay iniukit ng kahirapan, ngunit hindi kailanman sinira ng kahirapan ang dangal ng kanilang pagkatao. Ang uling ang kanilang kabuhayan. Uling na galing sa kahoy na binili nila mula sa mga nagpuputol sa gubat sa bundok. Uling na ibebenta nila sa palengke sa kabilang baryo. Uling na ipangbabayad sa bigas, asin, tuyo, at minsan kung may sobra, isang pirasong sabon o piraso ng gamot kapag inaatake ng ubo si Tandang Simo. At sa bawat umagang iyon, bago pa sumikat ang araw, may ritual ang mag-ama na hindi nila kailanman nilaktawan. Hindi iyon dasal na may malalaking salita. Hindi iyon seremonyang may kandila. Isang simpleng pagtingin sa apoy, isang simpleng paghinga sa usok, at isang taimtim na pangako na hindi nila papabayaan ang isa't isa. Noong araw na iyon, nagsimula ang lahat sa karaniwang paraan, ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Ang amihan ay tila mas matalas, at ang sapa sa tabi ng kuboy umuukilkil ng tunog na parang may lihim na ibinubulong. Maagang gumising si Tandang Simo. Pinagpag niya ang lumang kumot na manipis na at agad siyang tumayo. Sa labas, ang dilim ay hindi pa tuluyang umaalis. Ang mga dahon ng kawayan ay kumikilos na parang may nakikinig. Tinawag niya si Igo. "Anak, gising na." Mahinang utos niya, hindi para hindi marinig ng kapitbahay, kundi dahil sa pagod na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Bumangon si Igo, naghilamos sa palanggana at sinuot ang kupas na kamisetang may mga maliit na butas. Mabilis siyang kumilos, tila sanay na sanay sa buhay na walang oras para mag-inarte. Sa likod ng kubo, naroon ang hukay. Isang mahabang bunton ng kahoy na tinakpan ng lupa at dayami na siyang gagawing uling. May usok na manipis na lumalabas sa ilang siwang. Ibig sabihin, tamang-tama ang apoy sa loob. Si Igo ang nagbantay habang si Tandang Simo ang nag-ayos ng mga butas para sa hangin. Kapag masyadong malaki ang siwang, lalakas ang apoy at mauuwi sa abo. Kapag masyadong sarado, mamamatay ang apoy at magiging basang kahoy lamang ang lahat. Dito nakasalalay ang kanilang araw. Sa loob ng halos 1 oras, tahimik silang nagtrabaho. Tanging tunog ng lupa
at dayaming hinahaplos ng kanilang mga kamay ang maririnig. Sa paligid, unti-unting nagkakaroon ng kulay ang mundo. Pagkaraan, nagpakulo si Igo ng tubig sa maliit na kalan sa tabi ng kubo. Wala silang kape, mahal yun. Ngunit may halamang tsaa si Tandang Simo na tinanim sa likod. Iyon ang kanilang mainit na inumin tuwing umaga. Mapait ngunit nakakaginhawa. May natira ring sinangag mula kagabi. Pinainit ni Igo at hinati sa 2 maliit na mangkok. May tig-1 pirasong tuyo at kaunting bagoong sa gilid. Habang kumakain, napansin ni Tandang Simo ang kilos ng anak niya. May kakaibang katahimikan si Igo. Mas malalim kaysa sa karaniwang pagtitipid ng salita. "Anong iniisip mo?" tanong niya. Umiling si Igo. "Wala po." Ngunit alam ng ama ang ganyang sagot. Kapag sinabi ng anak na wala, mayroon. Ngunit hindi niya ipinilit. Sa buhay na tulad nila, marami talagang iniisip na hindi na kailangang bigkasin. Dahil kahit banggitin, hindi naman agad mababago. Matapos ang agahan, nagsimula na silang maghakot. Ang mga sako ng uling ay inilalagay sa kariton. Ang kariton ay luma na. Ang gulong ay kahoy na umiiyak tuwing umiikot. Ngunit iyon lamang ang mayroon sila. Ang palengke sa kabilang baryo ay 2 oras ang layo kapag naglakad. Kapag itinulak ang kariton, mas matagal dahil sa bigat. Ngunit sanay na sila. Lumabas sila sa makitid na daan, dumaan sa gilid ng palayan na may patak pa ng hamog sa mga dahon. Dumaan sa tulay na kawayan na kapag umulan ay nagiging madulas. Dumaan sa mga punong mangga na nagsisilbing bantay ng daan. Habang papalayo sila, unti-unting nagiging mainit ang umaga. Ngunit sa araw na iyon, tila mas mabigat ang hangin. Parang may inaabangang pangyayari. Sa may bandang gitna ng daan, may bahagi roon na halos walang dumaraan. Malapit iyon sa lumang puno ng balete, isang higanting puno na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-Malasig. Sabi ng matatanda, may mga nilalang daw sa balete, may mga engkanto, may mga bantay, may mga hindi nakikitang mata. Hindi naniniwala si Igo sa lahat ng kwento. Ngunit hindi rin niya sinasadyang hamunin ang mga iyon. Ang ama niya ang mas maingat. Kahit hindi mo nakikita, dapat rumerespeto. Palagi nitong paalala. Kaya tuwing dadaan sila roon, hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagbibiruan ng malakas. Hindi sila nagbabanggit ng kung ano-ano. Dumaraan lamang sila na parang may daladalang katahimikan bilang handog. Noong oras na iyon, habang itinutulak nila ang kariton, may nakita silang kakaiba sa paanan ng balete. Isang matandang lalaki. Nakaupo siya sa lupa, halos nakasandal sa malaking ugat ng puno. Ang damit niya ay sira-sira, kulay putik at tila matagal nang hindi nalalabhan. Ang buhok niya ay puti at gusot, parang napagdaanan ng hangin at panahon. Ang mukha niya ay kulubot na kulubot, ngunit ang mga mata niya, iyon ang nakapukaw. Hindi iyon mata ng ordinaryong pulubi. May lalim, may kakaibang kislap, parang may mundo sa loob. Hindi gumagalaw ang matanda nang una nila siyang makita. Nakasubsob ang ulo, parang pagod, parang halos hindi na makahinga. Sa tabi niya ay isang maliit na sisidlan, tuyong-tuyo, walang laman. Tila doon siya humihingi ng limos, ngunit walang barya, walang anumang laman. Huminto si Igo. Sa murang isip niya, may 2 boses na agad nagtalo. Ang una, magmadali ka. Baka mahuli kayo sa palengke. Kapag nahuli, baka hindi mabili ang uling. Kapag hindi nabili, wala kayong bigas. Ang pangalawa, matanda yan, nag-iisa, uhaw, gutom. Napatingin si Igo sa ama. Si Tandang Simo ay tahimik ding nakatingin. Hindi siya umiimik, ngunit sa mga mata niya ay naglalaro ang awa at pag-aalala. Baka manloloko, bulong ni Igo. Hindi dahil masama siya, kundi dahil maraming beses na nilang nakita ang ganitong eksena sa kalsada.
mga taong nagpapanggap para makahingi. Ngunit hindi agad sumagot si Tandang Simo. Sa halip, lumapit siya ng dahan-dahan sa matanda. "Mang," tawag niya. Maingat ngunit magalang. "Ayos lang po ba kayo?" Hindi sumagot ang matanda. Lumuhod si Tandang Simo at doon niya napansing nanginginig ang mga kamay ng matanda. Ang labi nito'y tuyong-tuyo. Ang balat ay malamlam. Hindi ito anyo ng isang taong nagpapaawa lamang. Ito ay anyo ng isang taong matagal nang naglakad, nagutom, nauhaw at halos wala ng lakas. Tumingin si Tandang Simo kay Igo. "May tubig pa ba tayo?" tanong niya. May dala silang maliit na banga ng tubig. Karaniwan, iyon ang iniinom nila sa daan. Iyon ang kanilang panlaban sa init. Ngunit hindi iyon sapat para sa kanilang mag-ama hanggang palengke. Saglit na nagatubili si Igo. 1 segundo lamang, ngunit sa buhay ng mahihirap, ang 1 segundong pagatubili ay napakabigat. Dahil ang bawat patak ay mahalaga. Ngunit kinuha ni Igo ang banga at mabilis na lumapit. "May tubig po kami," sabi niya. Dahan-dahang itinaas ni Tandang Simo ang ulo ng matanda. Maingat niyang ipinainom ang tubig. Sa unang patak, hindi pa halos lumulunok ang matanda. Sa ikalawa, huminga ng malalim. Sa ikatlo, tila bumalik ang kaunting lakas sa dibdib. Nang matapos, napapikit ang matanda at tila nagpasalamat sa katahimikan. Hindi pa roon natapos ang pag-aalala ng mag-ama. "Nakakain na po ba kayo?" tanong ni Igo. Dahan-dahang idinilat ng matanda ang kanyang mata at tumingin kay Igo. Sa titig na iyon, tila may bigat na hindi kayang ipaliwanag ng isang karaniwang umaga. "Hindi pa." Halos pabulong na sagot. 3 araw na. Akong walang mainit na pagkain." Nanikip ang dibdib ni Tandang Simo. Alam niya ang gutom na sinasabi ng matanda. Ang gutom na hindi lamang tiyan ang sumasakit, kundi pati buto. May natira pang sinangag sa balot. Ang totoo, iyon sana ang kanilang pananghalian. Iyon ang ipanglalaban nila sa mahabang paglalakad pabalik. Ngunit hindi kumurap si Tandang Simo. Parang ang puso niya ang sumagot bago pa ang bibig. "Kain po kayo," sabi niya. Kinuha niya ang balot ng pagkain, binalatan ng dahon at inilahad sa matanda. Nandoon ang natitirang kanin at kalahati ng tuyo. Napatingin si Igo, ngunit hindi siya tumutol. Sa halip, siya mismo ang nagdagdag ng isa pang pirasong tuyo mula sa maliit nilang supot. "Para po may lakas kayo," sabi ni Igo. Ang matanda ay dahan-dahang tumanggap. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang pagkain. Ang bibig niya ay kumikilos na parang matagal nang nakalimot kung paano ngumunguya ng mainit na kanin. Tahimik na kumain ang matanda habang ang mag-ama ay nakatayo lamang sa tabi, nagbabantay, nag-aabang at tila nakikiramdam sa hangin. Sa paligid, biglang tumahimik ang mga ibon. Ang hangin na kanina'y humahaplos sa dahon ng balete ay tila tumigil. Parang may nakamasid, parang may mga matang hindi nakikita. Ngunit hindi ito ikinabahala ni Tandang Simo. Sa halip, mas lalo siyang naging mahinahon. Kung may mga nilalang mang naroon, alam niyang hindi nila sinasaktan ang taong marunong rumespeto. Pagkatapos kumain, ibinalik ng matanda ang balot. Halos walang natira. Ang mga mata niya'y namasa. "Salamat," sabi niya. "Hindi na ako sanay na may tumutulong pa." Umiling si Tandang Simo. "Kung kaya naman, bakit hindi?" Tumango ang matanda. Tumingin siya sa kariton. Tiningnan ang mga sako ng uling na parang may nakikita siyang higit pa sa uling. "Mga mag-uuling kayo," sabi niya. "Opo," sagot ni Igo. Muli, tumingin ang matanda kay Igo. "Matibay ang anak mo, Simo." Nanlamig ang batok ni Tandang Simo. Hindi niya matandaan na sinabi niya ang pangalan niya. Wala silang kakilala sa lugar na iyon.
Hindi sila palalabas, hindi sila palakwento. Kilala niyo po ba ako? Maingat na tanong niya. Ngumiti ang matanda. Ngiting payapa ngunit punong-puno ng hiwaga. Marami akong kilala, sagot nito. Pero kakaunti ang kumikilala sa tunay na halaga ng isang basong tubig at isang bungkos ng kanin. Nagkatinginan ang mag-ama. Hindi nila malaman kung ito ay simpleng salita lamang o babala ng kung anong mas malalim. Tumayo ang matanda, kahit halatang masakit ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa sandaling tumayo siya, tila biglang nag-iba ang aura ng paligid. Ang balete ay parang mas naging malaki. Ang ugat ay parang mas naging makapal. Ang hangin ay parang may dalang halimuyak ng bulaklak na hindi naman karaniwang tumutubo roon. Humakbang ang matanda palapit sa kanila. May pabor ako, sabi niya. Handang tumango si Tandang Simo kahit hindi pa alam ang pabor. Ganon siya. Hindi dahil wala siyang isip, kundi dahil ang kabutihan niya ay likas na ugali, hindi kasunduan. Ano po iyon, Mang? Tanong niya. Tiningnan ng matanda ang mga kamay ni Igo, itim sa uling, may sugat at kalyo. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ng bata. Panghawakan mo ang dangal ng kamay mong marumi, sabi niya. Mas malinis iyan kaysa sa kamay ng maraming tao sa bayan. Hindi maintindihan ni Igo, ngunit tumango siya, parang may bigat na pumapasok sa dibdib niya. Pagkatapos, inilabas ng matanda ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang kupas na damit. Isang piraso ng bato. Hindi ito ginto. Hindi rin ito hiyas. Isang bato lamang. Maliit, bilog, kulay abo na may bahagyang kinang kapag tinamaan ng liwanag. Inilahad ng matanda kay Tandang Simo. Ito ang kapalit ng tubig at pagkain, sabi niya. Agad umiling si Tandang Simo. Hindi po namin kailangan ng kapalit. Ngumiti ang matanda, mas malalim ang hiwaga. Hindi ko ito ibinibigay bilang bayad, wika niya. Ibinibigay ko ito bilang tanda at bilang gabay. Napatingin si Igo sa bato. May kakaibang init na parang galing sa loob. Hawak-hawakan mo, utos ng matanda Tandang Simo. Kapag dumating ang araw na halos mawalan na kayo ng pag-asa, ilagay mo iyan sa uling. Nanlaki ang mata ni Tandang Simo. Sa uling? Ulit niya. Tumango ang matanda. Sa pinakaunang hukay na inyong sisindihan sa panahon ng tag-ulan, at huwag mong sabihin kahit kanino. Bago pa sila makasagot, umihip ang hangin ng biglaan. Umugong ang dahon ng balete, tila may malakas na dumaan. Napapikit si Igo. Pagmulat niya, ang matanda ay nakatalikod na, naglalakad palayo sa masukal na bahagi ng gubat na tila walang landas. Pero ang lalong nakapagtaka, ang lakad nito'y hindi katulad ng kanina. Kanina, halos hindi makatayo. Ngayon, ang bawat hakbang ay matatag, tuwid, at parang mas bata pa kaysa sa ama niya. Teka po, sigaw ni Igo. Mang, sandali. Tumigil ang matanda, hindi humarap. Mag-ingat kayo, sabi nito. Ang kabutihang loob ay sinusubok, hindi kinukwento. Pagkatapos, tuluyan na siyang naglaho sa pagitan ng mga puno. Nagkatinginan ang mag-ama na parang parehong nagtanong sa isa't isa kung totoo ba ang nangyari. Ang paligid ay bumalik sa normal. Bumalik ang huni ng ibon. Bumalik ang hangin. Ngunit may naiwan. Isang pakiramdam na parang may pinto sa mundo ang bahagyang nabuksan at muli ring nagsara. Hawak ni Tandang Simo ang maliit na bato. Mabigat iyon sa palad. Hindi dahil sa bigat ng material, kundi dahil sa bigat ng hiwagang nakakapit dito. Ipinagpatuloy nila ang paglakad. Ngunit sa bawat hakbang, tila nagbago ang kanilang mundo. Hindi na lamang uling ang dala nila. May dala na silang lihim at isang kapalarang hindi pa nila nakikita. Sa pagdating nila sa palengke, marami ang bumili ng uling. Mas marami kaysa dati.
Parang ang tao ay biglang naghahanap ng uling sa araw na iyon. May mga mamimiling hindi pa nila nakilala na tila sa kanila lamang tumitingin. Bumalik sila sa kanilang kubo na may kaunting dagdag na pera. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakabili sila ng bigas na hindi sapat lamang para sa 3 araw, kundi para sa 1 linggo. Ngunit sa kabila ng munting ginhawa, may aninong nakasunod sa kanilang kapalaran dahil sa araw na iyon, hindi lang sila tumulong sa isang matanda. Nakasalubong nila ang isang engkanto. At sa kabutihang ipinakita nila, isang sumpa at isang biyaya, ang kapwa gumalaw sa tahimik na mundo ng Barangay Malasig. Sa pagpasok nila sa kubo, inilagay ni Tandang Simo ang bato sa isang maliit na lata at itinago sa ilalim ng kanilang sahig na kawayan. Tumingin siya sa anak. "Anak," mabigat na sabi niya, "huwag mong kakalimutan ang araw na to." Tumango si Igo at sa mata niya ay may halong pagtataka at takot. "Opo, itay." Sa gabing iyon, habang ang usok mula sa hukay ay umaakyat sa langit, may isang bagay na hindi nila alam. May mga mata na nagmamasid mula sa dilim ng balete. At hindi lahat ng nakakita sa ginawa nilang kabutihan ay natuwa. May isang inggit, may isang galit, at may isang pagsubok na paparating. Ngunit hindi pa iyon ang oras. Dahil sa ngayon, sa Kabanata 1, nagsimula pa lamang ang hiwagang bubuo sa kapalaran ng mag-amang mag-uuling. Mag-uuling na nagbigay ng tubig at pagkain sa isang engkantong matanda. At sa isang iglap, pinuksan nila ang pintuan ng isang daigdig na hindi na nila kayang takasan. Makalipas ang gabing iyon, hindi kaagad nakatulog si Tandang Simo. Hindi dahil sa gutom, sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang buwan, may sapat silang bigas sa sulok ng kubo. Hindi rin dahil sa pagod, bagamat ang katawan niya ay lagi namang pagod, sanay na siya roon. Hindi siya nakatulog dahil sa isang bagay na bihira niyang maramdaman. Ang kaba na walang malinaw na dahilan, ngunit may bigat na parang bato sa dibdib. Sa ilalim ng sahig na kawayan, naroon ang maliit na lata. Sa loob nito, nakatago ang batong iniabot ng matanda sa paanan ng balete. Simple lang kung titingnan. Isang tipak na kulay abo, bilog at walang ukit. Ngunit mula nang mahawakan niya iyon, tila may kakaibang init na minsan ay nararamdaman niya sa palad kahit hindi niya hawak. Paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ng sarili, huwag magpadala sa takot. Baka isa lamang itong kakaibang pagkakataon. Baka isang pagod na guni-guni. Baka isang matandang naglalakad na nakakita sa kabutihan nila at ginamit lamang ang wika ng hiwaga upang magpasalamat. Ngunit sa bawat pagdampi ng hangin sa dingding ng kubo, sa bawat kaluskos ng kawayan, bumabalik sa isip niya ang titig ng matanda, mga matang parang hindi nagmumula sa mundong kinagisnan nila. At higit sa lahat, bumabalik ang sinabi nito. Kapag dumating ang araw na halos mawalan na kayo ng pag-asa, ilagay mo yan sa uling. Nang sumapit ang madaling araw, pumikit man si Tandang Simo o hindi, tumayo pa rin ang katawan niya sa oras na nakasanayan. Sa kahirapan, ang gising ay hindi kinukuha ng panaginip. Kinukuha ito ng pangangailangan. Gising na rin si Igo. Mabilis kumilos ang bata, parang may apoy ang dugo sa ugat. Ngunit sa umagang iyon, ramdam ni Tandang Simo na ang anak niya ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nag-ungkat. May mga bagay na kapag bagong tumutubo, hindi dapat biglain dahil maaaring masira bago pa lumaki. Lumabas sila upang silipin ang hukay at doon unang nagpakita ang palatandaan. Ang usok na karaniwang manipis, mahinahon at pantay ang paglabas ay tila nag-iba. Parang may bahagyang pag-alon, parang may sariling galaw. Hindi ito usok na sumusunod lamang sa ihip ng hangin. Ito'y usok na tila may direksyon, tila may layunin. Huminto si Igo at napakunot noo. Itay, napapansin niyo po ba?
Tanong niya. Tumango si Tandang Simo. Oo. Lumapit sila. Sa gilid ng hukay, may isang bahagi ng lupa na tila bagong nabungkal. Parang may kamay na dumukot ng putik sa gabi. May bakas ng pagyapak, ngunit hindi iyon bakas ng paa ng tao. Maliit, may daliri, at tila may kuko. Hindi nagkatinginan ang mag-ama. Pareho nilang alam. Hindi dapat agad magpahalata ng takot, lalo na sa harap ng kung sino mang nagmamasid. Dahan-dahang inayos ni Tandang Simo ang lupa, tinakpa ng siwang, at sinigurong tama ang daloy ng hangin sa loob. Ngunit kahit ginagawa niya ang mga iyon, ramdam niya sa balat ang paninindig ng balahibo. Sa Malasig, normal ang may gumagalang hayop sa gabi. Aso, pusa, daga. Ngunit ang bakas na iyon ay may hiwagang hindi kayang ipaliwanag ng simpleng hayop. Nagpakulo sila ng tubig at nagagahan. Ngunit ang agahan nila ay hindi kasing gaan ng nakaraang araw. Ang bawat subo ay may kasamang pag-iisip. Tapos, nagsimula sila sa paghahakot ng uling. Ngunit bago pa nila maisakay ang unang sako sa kariton, may dumating sa harap na kubo. Si Aling Minda. Isa siya sa pinakamatandang babae sa baryo. Kilala sa pagiging mapagmasid, mapanuri, at kung minsan matalas ang dila. Wala halos nakakaligtas sa mata niya, kahit ang lihim na pilit itinatago ng iba. Tumingin siya sa mag-ama na parang sinusukat ang laman ng kanilang bulsa at ang bigat ng kanilang buhay. Simo, bungad niya. Narinig ko, mabenta raw uling niyo kahapon. Hindi sumagot agad si Tandang Simo. Opo, maikli niyang tugon. Sumilay ang bahagyang inggit sa mukha ni Aling Minda, ngunit agad din niyang tinakpan ng kunwaring pakikipagkamustahan. Bihira yan, sabi nito. Kung minsan nga, 1 linggo na kayong naglalako, kalahati lang nauubos. Tumango si Igong ngunit hindi nagsalita. Lumapit si Aling Minda. Tila gustong magtanong ng higit pa, ngunit takot na diretsahin. May nangyari ba kahapon sa daan? Tanong niya sa wakas. Napatingin si Tandang Simo sa kanya. Hindi matalas, hindi mapanlaban, ngunit may maingat na pader sa mata. Wala naman po, sagot niya. Ngumiti si Aling Minda, pero hindi iyon ngiting masaya. Ngiting may binabasa. Talaga? Sabi nito. Kasi may nakita raw si Berto sa may balete. May kausap daw kayong matanda. Tumigil ang oras sa dibdib ni Tandang Simo. Hindi dahil nabunyag ang lihim, kundi dahil may nakakita pala. At kung may nakakita, maaaring hindi lamang tao ang nakakita. Matanda lang po na nauuhaw, sagot ni Tandang Simo. Pinainom lang namin. Nang marinig iyon, lumapad ang ngiti ni Aling Minda. Tila may nakuhang piraso ng kwento na matagal niyang hinahanap. Naku, bulong niya. Sa balete pa talaga. Ingat kayo. May mga nilalang doon. Hindi lahat ng matanda. Tao. Bago pa makasagot si Tandang Simo, tumalikod na si Aling Minda at umalis, dala ang usok ng tsismis na mas mabilis kumalat kaysa sa apoy. Nang mawala ang babae, huminga ng malalim si Igo. May nakakita pala, Itay. Tumango si Tandang Simo. Oo, kaya lalo tayong mananahimik. Ngunit kahit manahimik sila, hindi kayang manahimik ng mundo. Sa paglalakbay nila papunta sa palengke, napansin nilang mas maraming matang nakatutok sa kanila. May mga lalaking tila nagbubulungan habang dumadaan sila. May mga babaeng napapalingon na parabang may kumakapit na pangamba. May mga batang hindi na tumatakbo palapit tulad ng dati, bagkus ay parang iniiwasan ang kanilang anino. Hindi ito dahil sa uling. Ito ay dahil sa isang balita na kumalat na parang apoy sa tuyong dayami. May nakausap silang matanda sa balete, at sa Malasig ang balete ay hindi basta puno. Sa palengke, muli na namang naging mabenta ang kanilang uling. Mas mabilis pa kaysa kahapon. Hindi na nila kailangang magmakaawa sa mga tinderang matagal bumili. May mga lumapit sa kanila at agad nagbayad.
Sa unang tingin, biyaya iyon. Ngunit habang tinatali ni Igo ang huling sako, may isang lalaking lumapit sa kanya. Hindi taga-Malasig. Hindi rin pamilyar ang mukha sa palengke. Matangkad, maitim, mapupungay ang mata, at may kakaibang pilat sa gilid ng bibig na parang bakat ng lumang galit. "Kayo si Igo?" tanong nito. Nagulat si Igo. "Opo." "Sino po kayo?" Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, ngumiti ito ng bahagya, ngiting walang init. "Huwag mong ibibida ang kung anong nakita mo sa balete," sabi nito, mababa ang boses. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw ng mahihirap. Nanlamig ang sikmura ni Igo. Bago pa siya makasagot, umalis ang lalaki, naglaho sa dami ng tao na parang usok. Lumapit si Tandang Simo. "Anong sinabi?" Nagatubili si Igo. Sa loob ng dibdib niya, may pag-aalinlangan kung dapat bang sabihin sa ama ang narinig niya. Ngunit mas mabigat ang panganib ng pagtatago kaysa sa bigat ng katotohanan. "May lalaking lumapit," sabi ni Igo. "Pinagbantaan po ako." Nagbago ang mukha ni Tandang Simo. Hindi siya natakot agad, ngunit ang mata niya ay dumilim. May mga panahon na ang ama ay nagiging bato kapag ang anak ang tinatamaan. "Anong itsura?" tanong niya. Ikinuwento ni Igo ang pilat, ang mga mata, ang boses. Nang marinig ni Tandang Simo, tila may naalala siya. "May ganyang lalaki sa kabilang baryo," bulong niya. May usap-usapan, kasama raw sa mga taong may galit sa mga pinalad. Hindi na nagsalita si Igo. Ngunit sa loob niya, unti-unting nabubuo ang katotohanan ito. Ang kabutihan nila sa matanda ay hindi lamang nagbukas ng biyaya, nagbukas din iyon ng pinto para sa inggit ng ibang tao. Pag-uwi nila, nagdilim ang langit ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang ulap ay mabigat. Ang hangin ay parang nagdadala ng basang amoy. At nang dumaan sila sa may balete, wala na roon ang matanda. Ngunit may bagay na naiwan sa paanan ng puno. Isang maliit na palayok na putik. Luma, may bitak, ngunit may laman. Tubig na malinaw, parang kinuha sa bukal sa bundok. Huminto si Igo. "Itay," lumapit si Tandang Simo. Tumingin siya sa palayok na tila sinusukat kung ito'y bitag o regalo. Sa ibabaw ng palayok, may nakapatong na dahon ng saging. At sa dahon, may 3 pirasong maliliit na prutas na hindi karaniwang makita sa Malasig. Bilog, mapula, at kumikintab kahit nasa lilim. Hindi nila hinawakan. Hindi pa. Dahil sa Malasig, may batas ang matatanda. Kapag ang engkanto ang nag-iwan, huwag magmadaling kumuha. Irespeto ang tanda. Timbangin ang hiwaga. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umihip ang hangin. Umalulong ang mga dahon. At sa gilid ng balete, may narinig silang bulong. Hindi malinaw ang salita, ngunit malinaw ang mensahe. "Huwag kayong matakot." Nagkatinginan ang mag-ama. "Engkanto nga," pabulong na sabi ni Igo. Ang boses ay may halong takot at pagtataka. Tumango si Tandang Simo. "Oo." At sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Tandang Simo, ang lalaking halos walang ibang inasahan kundi ang sarili niyang lakas, ay nakaramdam ng kakaibang bagay. Parang hindi na sila nag-iisa. Pagdating sa kubo, hindi siya agad pumasok. Dumiretso siya sa ilalim ng sahig at kinuha ang lata. Binuksan. Nandoon ang bato. Ngunit nang hawakan niya ito, mas mainit ito kaysa dati. Parang may buhay. Parang gumigising. Kinagabihan, habang nagluluto si Igo ng lugaw mula sa bagong bigas na nabili nila, narinig nila ang unang tunay na kakaibang pangyayari. Hindi sa hangin, hindi sa dahon, kundi sa loob mismo ng kanilang tahanan. Mula sa ilalim ng sahig, sa lugar kung saan nila tinago ang lata, may narinig silang napakahinang tunog. Parang may kumakatok. 1, 2, 3.
huminto si Igo sa paghalo ng lugaw. "Itay!" Mahinang tawag niya. Dahan-dahang lumuhod si Tandang Simo. Inilapit ang tenga sa sahig na kawayan. At doon niya narinig ng malinaw. Hindi iyon daga. Hindi iyon anay. Hindi iyon kahoy na lumulundo. Ito'y isang katok na tila may isip. At kasabay ng katok na iyon, dumaan sa dibdib ni Tandang Simo ang matigas na pakiramdam na parang may parating na pagsubok at ang batong iniabot ng matanda ay hindi basta bato. Ito'y susi. At ang susi ay nagsisimula nang buksan ang pinto ng kanilang kapalaran. Sa gabing iyon, hindi agad gumalaw si Tandang Simo. Nakatuon ang mata niya sa sahig na kawayan sa bahaging pinagtapunan niya ng lata sa mismong lugar kung saan nanggaling ang katok. Ang tunog ay nawala na, ngunit ang pangamba at hiwaga ay hindi umalis. Para itong usok ng uling, kahit tapos na ang apoy, kumakapit pa rin ang amoy sa balat. Si Igo naman ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kalan. Kumukulo ang lugaw, naglalabas ng singaw na parang bumabalot sa kanilang bahay. Ngunit ang init ng lutong pagkain ay hindi nakapawi sa ginaw na gumapang sa kanilang batok. "Dagalang kaya, itay?" tanong ni Igo, pilit na hinahanap ang simpleng paliwanag. Hindi sumagot agad si Tandang Simo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa matagal na buhay niya sa Malasig, natutunan niya ang isang katotohanang mahirap lunukin. May mga gabi na mas mabuting hindi mo pinipilit ilagay sa salita ang nararamdaman mo. Dahil kapag binigkas mo, parang binibigyan mo ng hugis ang takot. At kapag may hugis na, mas nagiging totoo. Ngunit kailangan niyang sumagot. Kailangan niyang maging bato para sa anak. "Pwede," sabi niya sa wakas. "Pero hindi dapat tayo magiging pabaya." Lumunok si Igo. "Ano pong gagawin natin?" Hindi agad makapagpasya si Tandang Simo. Hindi nila pwedeng ilabas ang bato at itapon. Hindi nila pwedeng ibalik sa balete dahil hindi nila alam kung paano at kung kanino. Hindi rin nila pwedeng ipagyabang o ipagsabi sa iba dahil bukod sa tsismis, posibleng mas malala pa ang kapalit. At higit sa lahat, may babala ang matanda. Huwag mong sabihin kahit kanino. Mahirap ang tagubiling iyon, sapagkat sa bawat baryo, mas mabilis kumalat ang usap-usapan kaysa sa apoy sa tuyong dayami. Kapag may lumang balete na sangkot, lalong nagiging malakas ang bulong-bulungan. Kaya ang napagkasunduan lamang nilang mag-ama ay katahimikan. Tinapos nila ang lugaw at kumain nang hindi nag-uusap ng marami. Pagkatapos, pinatay nila ang ilaw na gasera at humiga. Ngunit ang dilim sa kubong iyon ay hindi karaniwang dilim. Parang may bigat, parang may nakabantay. At nang sumapit ang hating gabi, muli nilang narinig ang katok. Mas malinaw, mas may ritmo. Parang may humihingi ng pansin. 1, 2, 3. Sa kasaglit na katahimikan. Pagkatapos, 4 na sunod. Napamulat si Igo. Sa isang iglap, bumangon siya, nanginginig. "Itay!" Nakaupo na si Tandang Simo. Ang mga mata niya'y dilat, handang harapin ang kung anuman. Tumayo siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahaging iyon ng sahig at hinila ang isang patpat na kawayan na ginagamit niya pang sundot sa apoy ng hukay. Hindi para manakit, kundi para maging handa kung sakaling may ahas o hayop na nakapasok. Dahan-dahan niyang inalis ang isang tabla ng kawayan sa sahig. Sumilip siya sa ilalim at doon niya nakita ang bagay na lalong nagpatigil sa tibok ng puso niya. May maliit na kamay na nakapatong sa lupa. Hindi kamay ng tao. Maliit, pero hindi pang sanggol. Maputi-puti. May mahahabang daliri at tila may manipis na buhok sa pulso. At bago pa niya maitulak pabalik ang tabla, biglang humila ang kamay palayo, mabilis na naglaho sa dilim.
Napasandal si Tandang Simo sa poste ng kubo, biglang bumigat ang paghinga. May nakita kayo? Halos pabulong na tanong ni Igo. Tumango ang ama, ngunit hindi sinabi agad ang detalye. Ang batay hindi na kailangan pang takutin ng husto, sapat nang alam niya na may kakaiba. May gumagalaw sa ilalim, sagot ni Tandang Simo. Duwende po ba? Tanong ni Igo, nanginginig. Hindi sumagot si Tandang Simo, ngunit ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Sa mga lumang kwento sa Malasig, ang duwende ay hindi basta-basta nilalapitan. May mga duwende raw na mababait, may mga duwende raw na mapanakit, may mga duwende raw na kung tratuhin mo ng tama, tutulungan ka. Ngunit kung bastusin mo, isusumpa ang buong angkan mo. At kung tama ang kutob ni Tandang Simo, ang bato mula sa engkanto ay tila nakatawag ng pansin ng mga nilalang na matagal nang nakatira sa paligid. Mula noon, ang mga araw ng magama ay unti-unting nag-iba. Sa umaga, kapag lumalabas sila upang bantayan ang hukay, may mga bakas ng maliliit na paa sa paligid. Kapag nagluluto si Igo, minsan ay nawawala ang isang pirasong tuyo kahit wala naman silang alagang pusa. Kapag umuuwi sila mula sa palengke, may mga dahong sariwa na nakapatong sa hagdan ng kubo, parang handog o babala. At higit sa lahat, dumami ang matang tumitingin sa kanila sa baryo. Isang hapon, habang nagpapahinga sila pagkatapos maghakot ng kahoy, may dumating na bisita. Si Kapitan Rodel. Hindi siya karaniwang dumadalaw sa bahay ng mga mag-uuling. Abala siya sa mga pagpupulong at usaping politikal sa baryo. Kaya noong nakita siya ni Tandang Simo na papalapit, alam niyang may mabigat na dahilan. Simo, bungad ng kapitan, seryoso ang muka. May usapan na naman sa baryo. Hindi na nagkunwari si Tandang Simo. Tungkol po sa amin? Tumango si Kapitan Rodel. Sabi nila, may basbas daw kayo ng engkanto. Tahimik si Igo sa loob ng kubo, nakikinig. Pero kahit di siya nakikita, ramdam ni Kapitan Rodel ang presensya niya. Kap, mahinahon ngunit matigas ang boses ni Tandang Simo. Mahirap lang po kami. Wala po kaming ginagawang masama. Alam ko, sagot ng kapitan. Pero ang problema, hindi lahat kagaya mo mag-isip. May ilan na natatakot at may ilan na naiinggit. Hindi na bago kay Tandang Simo ang inggit. Ngunit ngayon, iba ang klase ng inggit. May halo itong takot at masamang paniniwala. At kapag ganyan ang pinaghalo, nagiging mapanganib ang tao. Anong sinasabi nila? Tanong ni Tandang Simo. Huminga ng malalim si Kapitan Rodel. May mga nagsasabing, kaya raw kayo biglang nabibenta dahil may kakaiba kayong ginagawa sa uling. Parang may sinasama raw kayong hindi dapat. Nanikip ang dibdib ni Tandang Simo. Wala siyang magawang tumawa sapagkat alam niya may katotohanan sa bahagi ng hiwaga pero hindi sa paraan ng masamang akusasyon. Hindi po totoo yon, sagot niya. Alam ko, ulit ng kapitan. Pero pakinggan mo ako, may isang lalaki, si Doro. Bumalik sa isip ni Igo ang lalaking may pilat. Si Doro ang may pilat? Tanong ni Igo. Biglang lumabas. Nagulat si Kapitan Rodel na naroon pala si Igo. Tumango siya. Oh, siya. Matagal nang may mga galaw yan. Minsan sumasali sa mga usapang mangkukulam at mambabarang sa kabilang sityo. Nanginginig ang kamay ni Igo. Siya po yung nagbanta sa akin sa palengke. Sumikip ang mukha ng kapitan. Kita mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Nagpatuloy ang kapitan. Mas mabigat ang tono. May plano sila, Simo. Gusto nilang silipin ang hukay nyo. Gusto nilang malaman kung may something raw. At kapag nakita nilang wala, sasabihin nilang tinago mo. Kapag nakita nilang meron, ewan ko na. Hindi kumibo si Tandang Simo. Sa bawat salita, unti-unting nabubuo ang panganib.
Ang hiwaga na hindi nila hiniling ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan. Pag-alis ni Kapitan Rodel, halos hindi nakapagsalita ang mag-ama. Sa gabi ring iyon, dumaan sa Malasig ang unang malakas na ulan ng panahon. Hindi iyon normal na ulan. Parang may galit ang langit. Parang sinusubukang lunurin ang lupa. Ang sapa sa tabi ng kubo ay umapaw. Ang putik ay naging dagat sa paligid. At sa ganitong panahon, ang uling ang unang nasisira. Kapag nabasa ang hukay, mamamatay ang apoy at mawawala ang kanilang kabuhayan. Nagising si Tandang Simo sa tunog ng malakas na patak sa bubong. Bumangon siya agad. "Igo, tingnan mo ang hukay." Lumabas sila kahit gabi. Kinuha nila ang mga sako, tinakpan ang hukay ng mas maraming lona at dahon, pinilit iligtas ang apoy sa loob. Ngunit sa kabila ng kanilang pagpupunyagi, nakita nilang ang isang bahagi ng hukay ay bumigay na. Pumasok ang ulan. Bumukas ang lupa. Ang apoy ay unti-unting namamatay. Napaluhod si Tandang Simo sa putik, parang sinuntok ang dibdib niya. Sa isang iglap, ang linggong paghihirap ay pwede nang masayang. Ito ang sandaling sinasabi ng matanda. Ang araw na halos mawalan na sila ng pag-asa. Nang bumalik sila sa loob ng kubo, nanginginig si Igo. Hindi na sa lamig, kundi sa takot na bukas, wala na silang uling, wala na silang maibebenta. Sa gitna ng katahimikan, muling nagbalik sa isip ni Tandang Simo ang batong iniabot ng matanda. Dahan-dahan siyang yumuko, binuksan ang sahig, kinuha ang lata. Hinawakan niya ang bato. Mas mainit na ngayon, parang may apoy sa loob. "Anak," mahinang sabi niya, "maaaring oras na." Nanlaki ang mata ni Igo. "Itay, gagawin natin yon?" Hindi na sumagot si Tandang Simo. Lumabas siya kahit umuulan. Dala ang bato sa palad, nakabalot sa piraso ng tela. Lumapit siya sa hukay. Ang ulan ay parang pumapalo sa kanya, ngunit hindi siya umatras. Parang may humihila sa kanya, isang gabay na hindi nakikita. Hinukay niya ang maliit na bahagi sa gitna ng hukay, sa pinakaunang siwang na nabuo sa putik. At doon niya inilagay ang bato. Sa sandaling mahulog ang bato sa loob, may nangyaring kakaiba. Ang usok na halos patay na kanina ay biglang umalimbukay. Hindi dahil sa hangin, hindi dahil sa ulan, kundi parang may apoy na muling sumiklab mula sa ilalim. Apoy na hindi natitinag ng tubig. Napaatras si Igo, napasigaw sana ngunit napigilan ang sarili. Sa loob ng hukay, narinig nila ang tunog na parang malalim na paghinga, parang may nilalang na nagising. At sa pagitan ng kidlat at ulan, sa sandaling lumiwanag ang paligid, nakita ni Igo sa tabi ng balete ang anino ng matanda. Nakatayo. Tinitignan sila. Ngunit nang kumidlat muli, wala na siya. Nang bumalik sila sa kubo, ramdam ni Tandang Simo ang kakaibang tibok sa dibdib niya. Hindi na lamang ito takot. May halong pag-asa. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang ang kanilang apoy, hindi lang apoy ng uling, kundi apoy ng kapalaran, ay hindi basta mamamatay. Ngunit kasabay ng pagliyab ng apoy, may isa pang bagay ang nagising. Sa dulo ng baryo, sa bahay ni Doro, may isang mangkok na may itim na tubig ang biglang umusok. At sa ibabaw ng mangkok, unti-unting lumitaw ang isang anyo, mukha ng matanda sa balete. Napamura si Doro. "Engkanto," bulong niya. Talagang sa kanila napunta. At sa sandaling iyon, mas tumibay ang kanyang pasya. Hindi niya hahayaang ang mag-amang mag-uuling ang makinabang sa basbas na hindi niya kayang maangkin. Sa ilalim ng ulan, sa ilalim ng dilim, may isang lihim na digmaan na nagsisimula. Hindi palantad, ngunit unti-unting lumalapit. At ang unang palatandaan ng tunay na laban ay naroon na. Ang apoy sa uling na hindi kayang patayin ng ulan. Sa sumunod na umaga, tila ibang mundo ang Barangay Malasig.
Ang ulan na nagwala kagabi ay nag-iwan ng bakas sa lupa. Mga pilapil na gumuho, mga palaya na naging parang salamin sa kapal ng tubig, at mga daang dating matigas ay naging malambot na putik na kumakapit sa paa. Ang sapa sa tabi ng kubo ni na Tandang Simo ay umapaw pa rin at ang tubig nito ay nagmamadaling umaagos na parang may hinahabol. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinsala, may isang bagay na tumayo sa gitna ng bagyo, ang hukay nila. Ang hukay na inaasahan nilang mamamatay. Ang hukay na dapat ay naging abo at basura. Ngunit sa umagang iyon, nang lumapit si Tandang Simo at si Igo upang silipin ang usok, nakita nilang buhay na buhay ito. Mas makapal ang usok, mas pantay ang paglabas, at ang init na sumisingaw sa lupa ay parang apoy na hindi kailanman ginalaw ng ulan. Nagkatinginan ang mag-ama. Walang salita ang kaya nilang ilabas na sapat para ilarawan ang hiwagang nasaksihan nila. Hindi nila nakita ang mismong loob ng hukay, ngunit pareho nilang naramdaman ang katotohanan. Ang batong inilagay kagabi ay gumawa ng bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong bato. Sa unang pagkakataon, napaupo si Tandang Simo sa isang tuod at huminga ng malalim. Buhay pa, pabulong niyang sabi, hindi sa lupa, kundi sa kapalaran nilang halos natangay na. Si Igo ay tumingin sa usok at sa init ng lupa. Sa mata niya, may pagkabighani at takot na magkahalo. Engkanto talaga, Itay, bulong niya. Tumango si Tandang Simo. Oo, ngunit sa bawat biyayang dumadating, may kalakip na anino. Hindi nagtagal, kumalat sa Malasig ang balita. Hindi nila ito ikinuwento. Hindi nila ito ipinagsigawan. Ngunit ang hiwaga, kapag totoong hiwaga, hindi kailangang ikalat ng tao. Kusang lumalabas sa kilos ng mundo. May isang kapitbahay na napadaan at nakita ang hukay na umausok ng malakas, kahit halos lahat ng hukay ng ibang mag-uuling ay namatay. May isa pang nagtanong kung bakit hindi sila nagmamadali sa palengke para magbenta, na parang hindi sila nag-aalala. May isang matandang babae na napadaan at nakasinghot ng usok na may kakaibang halimuyak, parang amoy ng bulaklak sa gitna ng uling. At sa loob lamang ng kalahating araw, ang usap-usapan ay naging mas malaki. May basbas daw. May espiritu daw sa hukay. May engkanto raw na nagbabantay. Sa Malasig, ang mga tao ay sanay na mag-imbento, ngunit mas sanay silang maniwala kapag may kakaibang pangyayari. At ang pinakadelikado sa lahat ay ang paniniwalang kapag may pinalad, may dapat ding umagaw. Sa hapon, habang nag-aayos si Igo ng mga sako para sa pagbebenta kinabukasan, dumating si Kapitan Rodel muli. Mas mabigat ang mukha, mas mabilis ang hakbang. Simo, sabi nito, may dumadating sa inyo mamayang gabi. Napatigil si Tandang Simo. Sino po? Si Doro at mga kasama niya, sagot ng kapitan. May dala raw silang panalangin at proteksyon, pero alam ko ang tunay na pakay nila. Tumitig si Tandang Simo sa kanya. Ano po? Silipin ang hukay nyo, sagot ng kapitan. At kung may makita silang hindi nila maintindihan, gagawin nilang dahilan para saktan kayo. Si Igo ay biglang lumabas mula sa likod ng kubo. Kap, hindi po ba sila mapipigilan? Umiling si Kapitan Rodel. Sinubukan ko, pero marami sila. At ang masama pa, may ilan sa kanila na may dala raw na albularyo at mambabarang mula sa kabilang sityo. Nanlamig ang hangin sa pagitan nila. Dito sa Malasig, ang bangayan ng tao ay kaya pang ayusin sa usapan. Kaya pang ayusin sa barangayan. Pero kapag nadamay ang mga lumang hiwaga, engkanto, duwende, barang, nagiging mas mabangis ang tao dahil hindi na nila iniisip ang tama. Iniisip na lamang nila ang takot. Sa araw ring iyon, bago pa lumubog ang araw, naglinis si Tandang Simo ng paligid.
Hindi dahil gusto niyang ipakitang wala siyang tinatago, kundi dahil gusto niyang ayusin ang mundo niya bago ito guluhin ng ibang tao. Itinuwid niya ang mga kawayan sa bakod. Inaayos niya ang kahoy na nakasalansan. Pinunasan niya ang kariton na parang isang sandata. Si Igo naman ay nagigib ng tubig, nagluto ng kaunting pagkain at nagtabi ng asin sa isang maliit na mangkok. Isang lumang gawi ng mga matatanda kapag may kinatatakutan. Sabi kasi ng ilan, ang asin ay panlaban sa mga masasamang espiritu. Hindi nila alam kung totoo. Ngunit sa mundong hindi tiyak ang lahat, minsan kumakapit ka sa anumang kaya mong panghawakan. Pagsapit ng gabi, hindi sila nagbukas ng maraming ilaw. Isang gasera lang ang sindi. Tahimik ang kubo, ngunit hindi tahimik ang paligid. Sa malayo, may mga yapak. Mabibigat. Marami. At sa bawat hakbang, parang papalapit ang kasunod na panganib. Una nilang nakita ang liwanag ng sulo sa pagitan ng mga puno. Pagkatapos, narinig nila ang boses, mga tawanan na may halong lasing at mga salitang binubulong na hindi pangkaraniwan. Lumabas si Tandang Simo sa harap ng kubo. Si Igo ay nasa likod niya. Hawak ang isang patpat na kawayan, hindi para manakit, kundi para sa anumang maaaring mangyari. Dumating si Doro. Siya ang naunang umakyat sa hagdan. Ang pilat sa gilid ng bibig niya ay mas halata ngayon sa liwanag ng sulo. Sa tabi niya, may 5 lalaki pang kasama. Mga mukha na pamilyar sa ibang sityo, mga taong kilala sa panggugulo kapag may inuman. At sa likod nila, may isang lalaking nakaputing kamisa at may dalang maliit na supot na tila may laman na mga dahon at pulbos. Isang albularyo o isang taong nagpapanggap. Ngumiti si Doro kay Tandang Simo. Ngunit ang ngiti niya ay walang kabutihan. "Simo," sabi niya, malakas para marinig ng lahat. "Narinig namin pinalad ka raw." Tahimik si Tandang Simo. "Nagtatrabaho lang po kami." Tumawa si Doro. "Trabaho ba yang kahit umulan ng malakas, buhay ang hukay mo? Kami, namatay ang apoy. Ikaw hindi. Paano mo ipapaliwanag?" "Hindi ko po alam," sagot ni Tandang Simo ng mahinahon. "Baka po natakpan lang namin ng maayos." Lumapit ang albularyo sa hukay. Sinilip ang usok, inamoy ang hangin, at biglang dumura sa lupa na parang may nakita siyang masama. "Mabigat ang paligid," sabi nito. "May hindi pangkaraniwang nakatali rito." Napamura si Doro. "Ayan, narinig nyo?" Tumigpit ang panga ni Tandang Simo. Ramdam niya ang tensyon sa hangin. Hindi ito dalaw na may kabutihan. Ito'y dalaw ng mga taong naghahanap ng dahilan. "Anong gusto nyo?" Tanong ni Tandang Simo, matapang sa kabila ng kaba. Umiling si Doro. Tila kunwari mabait. "Wala," sabi nito. "Gusto lang naming siguraduhin na walang masamang nangyayari sa baryo. Alam mo naman, baka may engkanto, baka may sumpa. Kailangan naming makita." "Hindi po pwede," sagot ni Tandang Simo. Tumigil ang hangin. Ang mga kasama ni Doro ay nagkatinginan. "Anong sabi mo?" tanong ni Doro. Nagbago ang boses. "Hindi po pwede," ulit ni Tandang Simo. "Iyan ang kabuhayan namin. Hindi niyo pwedeng pakialaman." Mabilis na lumapit si Doro, halos magdikit ang mukha nila. "Kung wala kang tinatago, bakit ayaw mo?" Bulong nito, ngunit sapat ang lakas para marinig ni Igo. Si Igo ay napahakbang pasulong. "Tama na po!" Mabilis na lumingon si Doro at ngumisi. "Ikaw pala yan, yung batang nakakita sa balete." Nanlaki ang mata ni Igo. "Hindi ko po nakita." Ngunit pinutol siya ni Doro. "Huwag kang magsinungaling," sigaw niya. "Kahit buong baryo alam na, may engkanto kayong kausap at ngayon may basbas kayo." Sumingit ang albularyo. Naglabas ng pulbos mula sa supot. Winisikan ang hangin sa paligid ng hukay. Mabilis na kumalat ang amoy. Matapang, mapait, parang halamang sinunog.
At biglang, nag-iba ang usok. Ang dati pantay, naging paikot-ikot. Parang may nagagalit. Parang may nilalang na tinataboy. Napatigil ang mga tao. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog na parang malalim na ungol mula sa ilalim ng lupa. Hindi iyon tunog ng apoy. Hindi iyon tunog ng kahoy. Ito'y tunog na parang isang matandang nilalang na nagising sa panggugulo. Napaurong ang albularyo. "Huwag!" sigaw niya. "Huwag niyong galawin." Ngunit huli na. Si Doro, dahil sa yabang at inggit, ay biglang kumuha ng isang itak mula sa isa niyang kasama at sinaksak ang lupa sa gilid ng hukay, binubungkal. "Kung may tinatago ka, lalabas!" sigaw niya. Nang tumama ang itak sa lupa, biglang umihip ang hangin ng malakas. Sumayaw ang mga dahon. Umingit ang mga kawayan. At sa mismong tabi ng balete, lumitaw ang isang anino. Matangkad, maputi, tila tao, ngunit mas malinaw ang anyo kaysa dati. Ang matanda. Hindi siya naglakad papunta sa kanila. Hindi niya kailangan. Dahil sa sandaling lumitaw siya, ang mga sulo ng mga lalaki ay biglang humina. Ang liwanag ay tila nilalamon ng dilim. Nagsimula ang mga kasama ni Doro na mag-atrasan. "Engkanto!" bulong ng isa. Ngunit si Doro, matigas ang ulo, hindi umatras. "Nagpapanggap ka lang!" sigaw niya. "Lalabas ang kung anong nasa hukay." At muli niyang sinaksak ang lupa. Sa pagkakataong iyon, hindi na lang hangin ang gumalaw. Mula sa ilalim ng lupa, biglang lumabas ang mga maliliit na nilalang. Mga aninong kasing liit ng bata, mabilis, at tila may mga matang kumikislap sa dilim. Nagtilian ang mga lalaki. May isa na nabitawan ng sulo at nahulog sa putik. May isa na tumakbo palayo, nanginginig, umiiyak na parang bata. Si Igo ay napaatras, nanginginig din, ngunit hindi siya tumakbo. Hawak niya ang patpat, nakatayo sa tabi ng ama. Tandang Simo naman ay hindi gumalaw. Hindi siya lumuhod. Hindi siya nakiusap. Ngunit sa loob ng mata niya, humihingi siya ng gabay, hindi sa mga tao, kundi sa matanda. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita ang engkantong matanda. Hindi malakas, hindi pasigaw. Ngunit ang boses niya ay tumagos sa hangin at sa dibdib ng lahat. "Huwag ninyong lapastanganin ang lugar na hindi ninyo pag-aari." Sa sandaling iyon, si Doro ay parang nawalan ng kulay. Ang yabang niya ay tinamaan ng takot. Ngunit hindi pa rin siya umatras. "Wala akong kinatatakutan," sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig na. At doon, parang nagbago ang mata ng matanda. Hindi na ito mata ng pulubi. Ito'y mata ng isang nilalang na matagal nang naghahari sa isang mundong hindi kayang abutin ng tao. "Kung ganoon," sabi ng matanda, "tikman mo ang kapalit ng inggit." Bago pa makatakbo si Doro, biglang gumapang ang putik sa paa niya. Hindi putik na normal, putik na parang may buhay. Bumalot ito sa binti niya, umakyat sa tuhod hanggang sa bewang. Napasigaw siya, nangingisay, pilit humihila ngunit mas lalo siyang hinihigop. "Mga kasama," sigaw niya, "tulungan niyo ako." Ngunit walang tumulong. Dahil ang mga kasama niya ay tumatakbo na, naguunahan palayo, iniwan siya sa harap ng kubo ng mag-ama. Ang albularyo ay nakaluhod na sa putik, paulit-ulit na nagdarasal, nanginginig sa takot. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang bagay na siya mismo ang nagpagalaw. Si Igo ay napapikit. Hindi niya kayang panoorin. Ngunit naramdaman niya ang kamay ng ama niya sa balikat niya, matibay, parang sinasabing, "Huminga ka anak, huwag kang mawalan ng bait." Nang muling dumilat si Igo, nakita niya ang engkantong matanda na nakatingin kay Tandang Simo. "At ikaw," sabi nito, "manatili kang matapang." Pagkatapos, unti-unting bumitaw ang putik kay Doro.
Bumagsak si Doro sa lupa, umiiyak, hingal na hingal, parang binugbog ng hindi nakikitang kamay. Ngunit hindi natapos doon. May naiwan sa kanya. Isang marka sa dibdib, parang bakas ng lupa at ugat na hugis bilog, parang mata. Isang tanda. Isang babala. Si Doro ay pilit tumayo at tumakbo. Humahagulgol, hindi na lumingon. Nang mawala sila, unti-unting bumalik ang normal na hangin. Bumalik ang liwanag ng gasera. Bumalik ang tunog ng sapa. Ngunit ang mag-ama ay nakatayo pa rin, hindi makapagsalita. Ang engkantong matanda ay lumingon sa balete at bago tuluyang maglaho, iniwan niya ang mga salitang hindi malilimutan ni Tandang Simo. Ang kabutihan ninyo ang nagbukas ng pintuan, ngunit tandaan mo, hindi lahat ng papasok ay may dalang mabuti. At sa isang iglap, nawala siya. Nang gabing iyon, hindi na muling kumatok sa sahig. Ngunit sa dibdib ni Tandang Simo, alam niyang hindi pa tapos ang laban dahil si Doro ay napahiya. At ang mga napahiyang tao, kapag puno ng inggit, ay mas lalong nagiging mapanganib. Sa dilim ng malasig, may mga bagay pang gagalaw. At ang basbas ng engkanto ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ay pagsubok. Kinabukasan, hindi tulad ng inaasahan ng karamihan, hindi nag-ingay ang baryo dahil sa nangyari kagabi. Walang nagtatalo sa gitna ng kalsada. Walang nagtitipon sa sari-sari store upang magpalakihan ng kwento. Walang nagmamadaling mang-usisa sa kubo ni Tandang Simo. Sa halip, ang malasig ay tila naging mas tahimik. Isang katahimikan na hindi payapa, kundi takot. Dahil sa kanilang lahat, may iilan na nakakita ng hiwaga sa harap ng kubo ng mag-ama. At ang ilan pang hindi nakakita ay nakaramdam ng bigat sa hangin. Parang may bagay na gumapang sa buong baryo at nagpapaalala. May mundo sa paligid na hindi tao ang may hawak. Sa umaga, maagang gumising si Igo. Hindi dahil sa nakasanayan lamang niyang oras ng trabaho, kundi dahil sa bangungot. Nanaginip siya na ang balete ay naglalakad. Ang ugat ay parang ahas na bumabalot sa kanilang kubo. At ang usok ng uling ay nagiging mga mata sa hangin. Pagbangon niya, pawis ang noo niya at nanginginig ang kamay. Sa kabilang sulok ng kubo, nakita niyang gising na rin ang ama niya, nakaupo, nakatingin sa kawalan. Itay! Mahinang tawag ni Igo. Tumugon si Tandang Simo, ngunit hindi tumingin. Gising ka na pala. Lumapit si Igo. Ano pong mangyayari sa atin ngayon? Sa tanong na yon, bumigat ang dibdib ni Tandang Simo. Dahil ang totoo, hindi rin niya alam. Ang pagkakaroon ng basbas ng engkanto ay hindi katulad ng pagkakaroon ng maraming pera. Hindi mo yon mapapasok sa supot at maitatago. Ang basbas ay parang apoy. Kapag hindi mo inalagaan, mamamatay. Kapag sobra, susunog. Ang mag-ama ay naglinis ng hukay at naghanda ng uling para dalhin sa palengke. Ngunit habang ginagawa nila ang karaniwang gawain, may kakaibang pagbabago. Ang uling nila nang mahawakan ni Igo ay mas matigas at mas magaan. Hindi madaling mabasag at kapag kinaskas sa kahoy, may tunog itong parang malutong na bato. Nang sunugin nila ang isang piraso para subukan, mas malakas ito, mas matagal magliyab at halos walang usok na masakit sa mata. Napatitig si Igo. Itay, iba na po. Tumango si Tandang Simo. Oo, parang mas pinino. Hindi nila pinagsigawan ang natuklasan, ngunit hindi rin iyon maitago sa mundo. Pagdating nila sa palengke, halos hindi sila nakalapag ng sako. May lumapit agad na mga mamimili, mga tindera ng karinderya, mga nagluluto ng tinapay, mga nag-iihaw ng isda. Lahat naghahanap ng uling na matagal magliyab at hindi mausok. Diyan kami, sigaw ng isa. Sa uling ni Simo. Wala pang kalahating oras, ubos ang dala nila.
Hindi na sila tumawad. Hindi na sila nakiusap. Hindi na sila naghintay. Sa unang pagkakataon, napasandal si Tandang Simo sa kariton at napapikit, tila hindi makapaniwala. Nang bilangin niya ang pera, hindi iyon katulad ng dati. Hindi iyon sapat lang sa bigas at asin. Sapat iyon para bumili ng bagong lona para sa hukay, bagong gulong para sa kariton, at isang kaban ng bigas na hindi nila kailangang tipirin kada subo. Umuwi sila na mabigat ang bulsa, ngunit mabigat pa rin ang dibdib. Dahil sa bawat biyayang dumarating, mas lumalaki ang mata ng inggit. Pagdating nila sa kubo, may nakaupo sa lilim ng punong mangga sa tabi ng kanilang bakod, si Kapitan Rodel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 tanod ng baryo at isang matandang babae, si Aling Minda, ang kilala sa Malasig na may hawak sa mga lumang paniniwala. Pagkakita pa lang ni Igo sa matanda, agad siyang kinabahan. "Kap," bati ni Tandang Simo, "may problema po ba?" Tumayo si Kapitan Rodel. "Simo, hindi ito madaling usapan." Lumapit si Aling Minda, hawak ang maliit na krus na kahoy at isang supot ng asin. "Nangyari kagabi," sabi niya, "ay hindi lang basta pananakot." Hindi kumibo si Tandang Simo. Handa siyang makinig. Huminga ng malalim si Kapitan Rodel. "Si Doro, hindi raw siya makabangon ng maayos." Nanlaki ang mata ni Igo. "Bakit po?" Sumagot si Aling Minda. Matigas ang boses. May sumpa. Saglit na tumahimik ang paligid. Ang salitang sumpa ay mabigat sa Malasig. Kapag binanggit iyon ng matatanda, hindi iyon basta-basta. Para itong hatol na hindi na maaring bawiin. "Pero siya po ang nanggulo," sabi ni Igo, pilit ang tapang. Tumingin si Aling Minda sa kanya. "Oo, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinamaan. Pero ang problema, anak, kapag ang isang tao ay tinamaan ng sumpa ng engkanto, minsan hindi lang siya ang nadadamay. Nadadamay ang baryo." Tumayo ng tuwid si Tandang Simo. "Anong ibig niyo pong sabihin?" Lumapit si Kapitan Rodel, mabigat ang muka. "May mga tao na nag-aalala. Sabi nila, kung may engkantong ang galit baka magpadala pa ng iba, baka lumala, baka magkasakit ang mga bata, baka matuyo ang palay, baka magalit ang kalikasan." Humigpit ang palad ni Tandang Simo. Naiintindihan niya ang takot ng baryo. Ngunit alam din niya ang katotohanan. Hindi siya ang dahilan ng gulo. Hindi siya ang unang nanghamon. Hindi siya ang unang nagpasok ng inggit sa kanilang tahanan. "Kap," mahinahon ngunit matigas niyang sabi, "wala po akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang kami. Tumulong lang kami sa matanda." Napatingin si Aling Minda, tila naghihintay ng mas malalim na sagot. "Anong matanda?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Tandang Simo. Ang utos ng engkanto ay malinaw. Huwag sabihin kahit kanino. Ngunit heto ang baryo, nakasandal sa takot at paniniwala. Kapag pinatagal pa, mas lalo silang gagawa ng masamang kwento. At kapag ganyan ang tao, mas lalong sisira. Sa sandaling iyon, sumalubong sa isip ni Tandang Simo ang mukha ng matanda sa balete at ang boses nitong tila hangin. "Ang kabutihan ninyo ang nagbukas ng pintuan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng papasok ay may dalang mabuti." Huminga siya ng malalim. Hindi niya maaaring ibunyag ang lahat. Ngunit maaari niyang kontrolin ang kwento para hindi ito maging lason. "Isang matanda po," sagot niya. "Nauhaw, nagutom, tinulungan namin." Hindi pa rin kontento si Aling Minda. At pagkatapos, tahimik si Igo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita. Ngunit sa loob niya, may nabubuong pangunawa. Ang hiwaga ay hindi regalo para ipagyabang, kundi pasanin na kailangang dalhin ng tama. Sumagot si Tandang Simo ng dahan-dahan. May iniwan siyang tanda. "Anong tanda?" tanong ni Kapitan Rodel.
Umiling si Tandang Simo. Hindi ko po pwedeng sabihin, pero hindi po ito para manakit. Para po ito sa pag-angat namin. Saglit na natahimik ang lahat. Hindi kumbinsido si Aling Minda. Ngunit si Kapitan Rodel, bilang leader ng baryo, ay kailangan maghanap ng paraan para mapigil ang takot ng tao. "Simo," sabi niya. May mungkahi si Aling Minda. "Ano po?" tanong ni Tandang Simo. Sumagot si Aling Minda. "Kailangan niyong magbigay ng handog." Napakunot noo si Igo. "Handog po?" "Oo," sagot ng matanda. "Hindi handog sa masamang espiritu. Handog sa kalikasan, sa lupa, sa balete, para ipakitang marunong kayong rumespeto at hindi kayo umaangkin ng basbas." Tumayo si Igo. "Pero hindi naman po kami umaangkin." Sinalubong siya ni Tandang Simo, pinigilan sa tingin. Hindi siya galit sa anak, ngunit alam niya, kapag nakipagtalo sila sa matanda, lalo lang lalala. "Anong handog?" tanong ni Tandang Simo. "Tubig," sagot ni Aling Minda. "Pagkain at asin sa paanan ng balete." Nanlaki ang mata ni Igo. Iyon mismo ang ginawa nila sa matanda noong una. Tila umikot ang mundo pabalik sa pinagmulan. At sa loob ng dibdib ni Tandang Simo, may kutob siyang totoo ito. Hindi dahil sabi ng matanda, kundi dahil sa sariling alaala niya. Kung kabutihan ang nagbukas ng pintuan, kabutihan din ang dapat magsara sa anumang galit na pwedeng pumasok. "Kailan po?" tanong niya. "Ngayong gabi," sagot ni Aling Minda. "Bago maghating gabi." Tumango si Kapitan Rodel. "Sasama kami para may saksi ang baryo, para tumigil ang mga usap-usapan, para mapayapa." Hindi na tumutol si Tandang Simo. Kinagabihan, naghanda sila. Nagbalot si Igo ng kanin at tuyo, naglagay ng tubig sa maliit na banga, at nagtabi ng asin sa dahon ng saging, gaya ng payo ni Aling Minda. Kasama nila ang kapitan, mga tanod, si Aling Minda, at ilang tao pang kusang sumama, mga osisero, mga natatakot, at mga gustong makakita ng hiwaga. Naglakad sila sa madilim na daan papunta sa balete. Ang paligid ay tahimik at ang mga kuliglig ay tila mas maingat ang huni. Pagdating nila sa paanan ng balete, inilapag ni Tandang Simo ang handog. Hindi siya nagdasal ng malakas. Hindi siya nagsambit ng mahahabang salita. Sa halip, yumuko siya at sa loob-loob niya, sinabi niya ang tanging kaya niyang sabihin ng may katapatan. "Kung sino man po kayo, salamat. Sana'y wala nang masaktan." Pagkatapos, umatras siya. Si Aling Minda ang lumapit at nagwisik ng asin sa paligid, gumuhit ng bilog sa lupa gamit ang daliri. "Para walang masamang papasok," bulong niya. Habang ginagawa iyon, biglang humangin. Hindi malakas, ngunit malamig. At ang mga dahon ng balete ay umingit na parang may bumubulong. Nanginginig ang ilan sa mga taong kasama. May nagantanda, may nagdasal, may napaluhod. Pagkatapos, mula sa dilim sa likod ng balete, lumitaw ang matanda. Hindi siya tulad ng unang beses na parang pulubi. Sa pagkakataong ito, ang anyo niya ay mas malinaw, mas maliwalas. Ang buhok niyang puti ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan, at ang mata niya ay mas malalim kaysa sa gabi. Napaurong ang mga tao. "Engkanto!" bulong ng isa. Napatigil si Igo, ngunit hindi tumakbo. Sa halip, pinanindigan niyang tumayo sa tabi ng ama. Lumapit ang matanda sa handog, sinilip ang tubig at pagkain. Ngumiti siya at nagsalita. Boses na hindi malakas, ngunit naririnig ng lahat, parang tumatagos sa lupa. May kabutihan pa pala sa mga taong halos maubos. Nang marinig iyon, ang ilang tao ay napaiyak sa takot. Ngunit ang matanda ay hindi nanakot. Hindi siya nagbanta. Sa halip, tumingin siya kay Tandang Simo. "Ikaw," sabi niya, "hindi ka nagbago. Sa gitna ng yaman na dumarating, nanatili kang marunong magbigay.
Lumuhod si Tandang Simo. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang paggalang. Hindi po kami humihiling ng sobra, sabi niya. Gusto lang po naming mabuhay ng marangal. Tumango ang matanda. At iyan ang dahilan kung bakit kayo pinagpala. Pagkatapos, tumingin siya sa mga taong kasama. Kapitan, tanod, matatanda, mga usisero. Ang sumpa ay hindi galing sa akin, sabi ng matanda. Nagulat ang lahat. Kung hindi sa inggit, dugtong nito. Kapag ang puso ay puno ng inggit, ang tao mismo ang nagbubukas ng pintuan sa dilim. Nanginginig si Aling Minda. Kung ganoon, paano po ang baryo? Umiti ang matanda, payapa ngunit matalim. Kung matuto kayong umunawa, sabi niya, walang mangyayari sa inyo. Ngunit kung magpatuloy kayong magsisi sa inosente at magtulak sa kanila sa apoy, ang lupa ang magbibigay ng hatol. Pagkatapos ng mga salitang iyon, yumuko ang matanda sa handog. Hinawakan niya ang tubig. Ngunit sa sandaling hawakan niya, ang tubig ay tila kumislap, parang naging kristal. Kinuha niya ang asin. Ipinahid sa ugat ng balete. At saka siya tumingin muli kay Tandang Simo. May huling pagsubok, wika niya. Nanikip ang dibdib ni Igo. Ano po? Sumagot ang matanda. Kapag dumating ang araw na may alok na mabilis na yaman, yung yaman na kapalit ang dangal, tatanggi ka. Napatitig si Tandang Simo. Paano ko po malalaman? Mararamdaman mo, sagot ng matanda. Ang totoong biyaya ay nagbibigay ng liwanag. Ang peking biyaya ay nagbibigay ng init na sumusunog. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang matanda, parang ulap na dinapuan ng hangin. Ngunit bago siya tuluyang mawala, may huling iniwan siyang pangako. Hindi ko kayo iiwan, ngunit ang buhay ninyo, kayo pa rin ang magtatakda. Pagbalik nila sa baryo, hindi na nag-ingay ang mga tao. Wala nang chismis na kasing tapang ng dati. Wala nang naglakas loob na umalipusta. At kinaumagahan, kumalat ang balita. Si Doro, na ilang araw na halos hindi makatayo, ay biglang gumaan ang pakiramdam. Hindi dahil nawala ang marka sa dibdib, kundi dahil tumigil ang kanyang panggugulo. Natutunan niyang ang hiwaga ay hindi dapat kalabanin. Ang uling ni Tandang Simo ay patuloy na naging mabenta. Ngunit sa halip na ipagyabang, nagbago ang mag-ama. Nagbigay sila sa kapitbahay na walang pambili. Nag-abot sila ng bigas sa matandang walang anak. Nagpagawa sila ng mas maayos na kubo, hindi para magyabang kundi para hindi napasukin ng ulan ang kanilang gabi. At si Igo, sa paglipas ng buwan, ay hindi na lamang batang mag-uuling. Naging lalaki siyang marunong rumespeto sa hiwaga at marunong humawak sa biyaya nang hindi nawawala ang dangal. Sa huling tagpo ng kanilang kwento, isang gabi, habang nagbabantay sila sa hukay, lumingon si Igo sa direksyon ng balete. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang anino ng matanda. Malayo, nakatayo, parang bantay. Hindi na siya natakot. Sa halip, ngumiti siya at bahagyang yumuko bilang pagpupugay. Sa dilim ng malasig, ang apoy ng uling ay patuloy na nagliyab. At sa puso ng mag-ama, ang kabutihan na nagsimula sa isang basong tubig at isang balot ng pagkain ay naging daan hindi lamang ng pag-angat kundi ng pagkatuto na ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi ang pusong marunong magbigay kahit kailanman ay kapos, wakas